Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Halos mapatirik ang mga mata ng mga babaeng pinaliligaya ni Stanley sa kanyang private room sa loob ng yacht na pagmamay-ari niya. Pinanggigigilan niya ang mga ito dahil ito lang naman ang pinaka-latest girlfriend niya. Veronica and Lani ang mga pangalan ng dalawang hot babes na ito, if he's not mistaken. Halos every month kasi ay may mga bagong nobya siya kaya nahihirapan din siyang maalala kung ano-ano ang mga pangalan ng mga babaeng dinedate niya. But this month, he have two beautiful girlfriends. Hindi kasi niya mapagdesisyonan kung sino sa dalawang magandang babaeng ito ang kanyang gagawing nobya. Parehong hot ang mga ito with big cocomelons. So he decided, dalawa na lang total, pareho naman niyang type ang mga ito. He likes wild women. He loves to party a lot. Kahit isa siyang napakatanyag na doktor ay hindi pa rin niya naisasantabi ang kanyang sex life. Hindi siya naniniwala sa pag-ibig. That's only for fools. Sa edad niyang 30 years old, wala pang kahit na isang babae ang nagpatibok ng kanyang puso. Well, minsan napapaisip din siya kung bakit kaya sa dinarami-rami ng babae ay wala talagang nakasungkit ng puso niya. Maya-maya pa ay lumabas na silang tatlo pagkatapos nilang maligo dahil malapit ng maghapunan. Nandoon ang mga bisita niya. It's his best friend birthday today, Ricky. Naisip niya mag-celebrate sila sa kanyang private yacht kasama ang mga malalapit niyang kaibigan. Napakapit sa kanyang magkabilang braso ang kanyang dalawang nobya nang makaramdam sila ng pag-alog ng yate dahil lumalakas na ang pag-alo ng dagat. Natakot din ang mga bisita niya. Oops! May bagyo yata, Stanley. Natatakot na sabi ni Veronica habang nakatingin ito sa halos magkulay pulang kalangitan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa di kalayuan. Napalunok si Stanley dahil mukhang may bagyo nga sa daraanan nila. Damn it! Inutusan agad na Stanley ang kapitan na nagpapatakbo ng kanyang yate na ibalik na lang ang kanilang yate sa pinanggalingan nila kahit pa nasa kalagitnaan na sila ng dagat. Stanley! Sabi sa'yo may bagyo! Kanina pa kasi kita kinakatok sa kwarto mo. Inis na sambit ni Ricky, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ngumisi siya sa kabila ng pag-aalala niya. Palalagpasin ko ba naman yung dalawang cocomelon? Nakuha niya pang magbiro kaya lalong kumunot ang noon ni Ricky. Langhiya ka. Mamamatay na yata tayo dito tapos cocomelon pa rin nasa isip mo. Isang malakas na pag-alo na nagpatigil sa kanilang pag-uusap ni Ricky. Halos lahat ng bisita niya ay napasigaw. Mas mataas pa sa kanilang yate ang alon na paparating. Napalunok silang dalawa ni Ricky bago sila tumakbo papasok ng yate upang magsuot ng life vest. Halos nagkakagulo na rin ang mga bisita niya. Panay babae pa naman ang mga iyon kaya panay tilian ang naririnig nila. Ipinamigay agad ni Stanley at Ricky ang mga life vest, jacket sa mga babae upang isuot ng mga ito. Nag-iiyakan na nga ang mga ito sa labis na takot na nararamdaman. Stanley, look out! Sigaw ni Ricky ngunit huli na ang lahat dahil paglingon ni Stanley ay tumama na sa kanyang ulo ang isang bakal na nagmula sa naputol na poste ng kanyang yate. Nawalan agad siya ng malay dahil sa lakas ng impact ng pagkakauntog niya sa lumilipad na bakal na iyon. Tumilapon si Stanley sa dagat kit na pasigaw ang mga tao. Stanley! Sigaw ni Ricky nang makita nitong tinangay na malaking alon ang kaibigan nitong doktor. Oh God! Tom! This is not happening! Sigaw ni Ricky dahil kitang-kita nito ang dugong ulo ni Stanley bago ito tinangay ng higanting alon. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong Pilipinas sa nangyaring trahedya sa pinakasikat na doktor sa buong Pilipinas.
Sa kabutihang palad nakaligtas naman ang lahat sa pangyayari bukod lamang kay Dr. Stanley Scott. Nagpadala agad ng rescue team ang pamilya ng doktor. Naniniwala ang mga ito na buhay pa ang nag-iisang anak ng mga ito. Napakarami mga babae ang nagluksa sa balitang iyon, lalo na ang mga kaibigan na Stanley. 2 linggo matapos ang insidenteng iyon ay ipinatigil na ang search and rescue operation para sa batang doktor sa mga karating ng isla at dineklara na itong pumanaw sa edad na 30 anyos. Masakit man tanggapin para sa pamilya nito ay wala nang magawa ang mga ito kundi tanggapin ang masaklap na kinahantungan ng nag-iisang tagapagmana ng Scott Hospital. 4 na corned beef, 2 tuna, 2 pack ng hotdogs, 3 manok, 2 kilong baboy, 3 tilapia at 1 kilong beef. Ayan, sakto na pala. Abalang-abala si Eunice habang dinodouble check niya ang kanyang mga pinamili sa kabilang bayan. Groceries niya yun para sa loob ng 1 buwan. Ayos na ba, Eunice? Nakangiting tanong ni Ivan sa kanya. Inihatid pa siya nito sa kanyang munting bahay. Oo, sakto na. Maraming salamat ulit. Nakangiting pasasalamat niya sa kanyang nag-iisang pinsan. Nakatira ito sa kabilang bayan at 1 beses sa 1 buwan ay dumadalaw ito sa kanya upang isama siya doon at makapamili ng kanyang mga kailangan. Inilapag nito ang 1 sakong bigas sa gilid ng kanyang kusina. Walang anuman. Sige, mauna na ako, baka gabihin pa ako sa laot. Hinatid niya pa sa Pampang ang kanyang pinsan. Nandoon kasi ang bangka nito na palagi nilang sinasakyan patungo sa kabilang isla. Halos 3 oras din ang layo ng kabilang isla kaya naman minabuti na ni Eunice na gawing buwan-buwan lamang ang pamibili niya dahil nahihiya din siya sa kanyang pinsan. Kumuway pa siya nang makalayo na ang bangkang sinasakyan ng pinsan niya. 2 dekada na si Eunice na naninirahan sa Isla Veliaga. Yun ang isla na pagmamayari ng magulang niya na minanapa ng mga ito sa mga lolo't lola niya. Doon siya isinilang ng kanyang ina at doon na rin siya nagkaisip. Sanay na siya sa kanilang simpleng buhay sa isla na iyon. Hanggang sa mamatay ang magulang niya sa isang trahedya, naiwan siyang mag-isa doon. Kahit ganoon pa man ay ayaw niyang iwanan ang munting bahay nila sa islang iyon kahit pa nag-iisa na lamang siya. Mayroong kapatid ang kanyang ina, si Teodoro. Anak nito si Ivan ang nagigisang pinsan niya. Nais na mga ito na lumipat na siya sa kabilang isla ngunit hindi siya pumayag. Ayaw niyang iwanan ang magagandang alaala ng kanyang mga magulang sa isla na iyon. Napabuntong hininga si Eunice. Niyakap niya ang kanyang sarili dahil nakaramdam siya ng kakaibang hangin. Paglingon niya sa bandang dulo ng Pampang ay nanlaki ang kanyang mata. Uy, tao? Hala, tao ba yun? Nanlaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa lalaking nakahiga sa dalampasigan. Napatakbo siyang papalapit sa lalaking iyon. Diyos ko, tao nga! Napatili pa siya pagkakita niya sa lalaki dahil parang wala na itong buhay. Tumakbo siya ulit pabalik sa kinaroroonan niya kanina at sumigaw siya upang marinig siya ng kanyang pinsan. Kuya! Kuya Ivan! Bumalik ka dito, may tao! Nilakasan niya ang kanyang boses upang marinig siya ng kanyang pinsan ngunit nakalayo na ito at hindi na nito naririnig ang pagsigaw niya. Kuya, bumalik ka dito! Ikinaway-kaway niya pa ang kanyang mga kamay upang makita siya ng pinsan niya. Subalit palayo lamang ng palayo ang bangkang sinasakyan nito. Oh Diyos ko, tulungan niyo po ako. Napapasabunod sa sariling buhok nito si Eunice at hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Nagmamadali siyang balikan ang lalaki sa dalampasigan. Natatakot siya ngunit sinubukan niyang kapain ang leeg nito kung may pulso pa ba ito. Nalalaki ang kanyang mata dahil naramdaman niyang buhay pa ang lalaki. Tiningnan niya saglit ang gwapong mukha nito. Ngayon lang siya nakakita ng gwapong lalaki sa buong buhay niya. Lahat kasi ng mga lalaki sa kabilang isla ay hindi ganito kagwapo. Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil sa kanyang iniisip. Mamamatay na nga ang lalaki sa harap niya, nakuha pa talaga niyang pansinin ang kagwapuhan nito. Diyos ko, Eunice, maya ka sa sarili mo. Teka, ano bang gagawin ko? Nalunod ka ba? Uy, gumising ka. Magsalita ka naman oh. Tinapik niya ang malapad nitong dibdib. Kahit ang katawan nito ay napakaganda rin. Perpekto ang pagkakaukit-ukit ng mga pandesal nito. Ay, ano ba, Eunice?
Huwag mong pagnasaan. Kailangan mo mag-isip ng paraan paano mo mabubuhay ang isang to. Pagalit niya sa kanyang sarili. Tinampal-tampal niya ang gwapong mukha ng lalaki upang magising ito ngunit wala talaga itong malay. Napakagwapo mo pa naman. Baka mamaya niya dito ko pamamatay. Diyos ko, wag naman. Sinubukan niyang ipatong ang dalawang kamay niya sa dibdib ng lalaki upang palabasin ang tubig na naipon sa baga nito. Mukhang nalunod kasi ito. Nag-aatubili pa siya kung bibigyan niya ito ng CPR dahil wala pa siyang nagiging unang halik. Kung bibigyan niya ito ng CPR sa bibig ay maglalapat ang kanilang mga labi at magkakaroon siya ng unang halik. Basta ha, hindi ito counted sa unang halik ko. Gagawin ko lang ito para mabuhay ka. Naisip niyang bigyan ito ng CPR habang dinidiinan niya ang dibdib nito dahil sa tingin niya iyon ang kailangan nito. Napapikit siya nang magdikit ang kanilang labi. Nalaki pa ang kanyang mga mata dahil nakadilat na pala ito ng konti. Agad siyang lumayo sa lalaki at napatili. Ay, anak ng dugong! Napaubo naman ito ng mahina at halatang nangihina pa rin habang nakatingin sa kanya. Help me. Yun lang ang nasabi ng lalaki bago ito nawalan ulit ng malay. Miss? Ay, butiki! Napahawak si Eunice sa tapat ng kanyang dibdib nang marinig niya ang paos na boses ng lalaking estrangherong napadpad sa kinaroroonan niya. 2 araw na kasi itong walang malay simula nang tulungan niya ito at dalhin sa kanyang munting bahay. Maliit lamang ang bahay niya. Sapat na iyon para sa kanya dahil mag-isa lamang siya roon. Sanay na siya sa tahimik at simpleng pamumuhay. Siya yung tipo ng tao mas gugustuhin mag-isa kaysa mapalibutan ng iba't ibang klase ng tao. Lumaki kasi siyang nag-iisa kasama lamang ang magulang niya. Nakahiga ang lalaki sa kanyang kama. Luma na ang kamang iyon ngunit komportable pa ring higaan. 2 gabi na siyang nagtitiis sa kawayan na upuan at doon siya natutulog habang binabantayan niya ang lalaking ito. Nasaan ako? Mahinang tanong nito sa kanya. Kasalukuyan niya pa namang hinihilamusan ang mga kamay nito. Hindi niya akalain na magigising ito sa mga sandaling iyon. Gising ka na pala. Napatayo siya sa sobrang gulat niya habang hawak niya ang isang puting bimpo na ipinampupunas niya sa katawan nito. Parang nahihilo pa rin ang lalaki dahil napahawak ito sa sariling ulo nito. Where am I? Tanong ulit nito sa kanya at pinipilit nitong makaupo. Saglit lang, mahina ka pa. Dahan-dahan lang. Nilapitan niya agad ito upang alalayan sa pag-upo. Who are you? Kunot noong tanong nito sa kanya habang inaalalayan niya itong makaupo sa kanyang kama. Ikaw nga dapat na tanungin ko niyan. Sino ka ba? Napulot lang kita dyan sa dalampasigan. Akala ko nga'y patay ka na eh. Napalunok ito at parang lalong naguluhan sa sinasabi niya. Sino ako? Ako si... Napahawak ito sa sariling ulo dahil parang lalong sumakit ang ulo nito. See? Kaya mo yan. Sino ka ba? Pangungulit pa niya. Hindi ko maalala. Sino ba ako? Kilala mo ba ako, miss? Tom, I can't remember anything. Ay, English speaking ang lolo mo? Napangiwing sambit ni Eunice habang nakatingin siya sa estrangherong napakagwapo. Relax ka lang. Ewan ko kung sino ka. Di nga kita kilala eh. Napadpad ka lang dito sa lungga ko. Dinala kita dito sa bahay ko dahil buhay ka pa. Pero kung patay ka na, ipaanod lang kita sa dagat. What? Ano ba nangyari? Naguguluhan ako. Paus na paus ang boses nito. Napansin niyang mapuputi pala ang mga ngipin nito habang nagsasalita ito. In fairness ha, hindi man lang bumaho ang hininga nito kahit 2 araw na itong natutulog. Napabuntong hininga siya. Ganito kasi yan. Nagulat na lang ako nang makita kita doon sa dalampasigan. Akala ko patay ka na kaya nagsisigaw ako sa sobrang takot ko. Tapos tinignan ko kung buhay ka pa. Awa naman ni Batman, buhay ka pa kaya tinulungan kita at dinala kita dito sa bahay ko. 2 araw ka nang hindi nagigising. Ano ba nangyari sa'yo bago ka napadpad dito? So, you don't know who am I? Hindi mo na alam kung sino ako? Umiling siya. Hindi, syempre napulot lang kita eh. Sino ka nga ba? Hindi ko nga alam kung sino ako, miss. Napahawak na ito ng mahigpit sa ulo nito. Parang lalo lang itong naguguluhan sa kanya. Napanguso siya. Bakit may amnesia ka ba?
Inosenteng tanong niya at pagkatapos ay napatakip siya sa kanyang bibig nang ma-realize niyang baka nga may amnesia ang lalaki. Nalaki tuloy ang kanyang mga mata. Tinignan lang siya nito at halatang hindi rin alam ang isasagot sa kanya. Base sa reaksyon nito ay nakumpirma niyang may amnesia nga ito. Hala? Hindi mo maalala kung sino ka? Hindi mo maalala kung ano nangyari sa'yo? Isa lang ang ibig sabihin niyan, may amnesia ka. Yun ang nangyari sa tatay ko noon bago siya namatay pero hindi naman amnesia ang kinamatay ng tatay ko. Kundi nalunod sila ng nanay ko. Teka, huwag kang matakot ha. Pero alam ko, hindi na bumabalik ang mga alaala ng mga taong nagkakaroon ng amnesia. Miss, lalong sumasakit ang ulo ko. Satan ito sa kanya dahil walang tigil ang pagsasalita niya. Ay, sorry. Nasabik lang. Minsan lang kasi ako magkaroon ng kausap. Napapakamo tuloy siya sa kanyang ulo. Minsan? Bakit wala ka bang kasama dito? Umatras siya at parang natatakot na tiningnan nito. Bakit mo tinatanong? Siguro masamang tao ka, ano? Balak mo kong gahasain at patayin, ano? Napabuntong hininga ang gwapong lalaki dahil sa naging reaksyon niya. Sa tingin ko naman mabuting tao ako. Hindi ko lang talaga maalala kung ano nangyari sa akin at kung sino ako. I can't even remember my Tom name. Mabuti na yung nakakasiguro ako. Baka kasi isang takas na preso ka pala. O di kaya may pinatay ka tapos lumangoy ka papunta dito para magtago. Tapos, Miss, hindi ako masamang tao. Medyo naiinis nitong sabi sa kanya. Natigil tuloy siya sa pagsasalita dahil parang lalo lang sumasakit ang ulo ng lalaki sa kanya. Sorry, pasensya ka na. Nag-iisa lang kasi ako dito. Pag-amin niya. Nag-iisa? Kunot noong tanong nito. Tumango siya. Oo, kaya natatakot ako sa'yo. Baka mami, masamang tao ka pala. Pero naaawa rin ako sa'yo kasi parang 2 bulate na lang yung hindi pumipirma para kunin ka ni Batman noon eh. Noong nakita kita sa dalampasigan. Wait, I remember something. Naalala ko, hinahalikan mo ako. Kunot noong sabi ng lalaki sa kanya na parang inaakusahan siya nito. Uy, tumigil ka. Tumigil ka sa ilusyon mo, mister ha. Para sabihin ko sa'yo, hindi halik yun. Binibigyan lang kita ng hangin sa katawan mo dahil nalunod ka. Kaya kailangan kitang CPR. Pasalamat ka tinuruan ako nila nanay at tatay kung paano gawin yun noon eh. Pulang-pula ang pisngi niya habang ipinaliliwanag sa lalaking ito ang nangyari sa dalampasigan. Hindi ito kumibo. Mister ano, huwag kang mag-isip ng malusyosong bagay. Yeah? Hindi ako nag-iisip ng ganyan. Sinasabi ko lang yun naalala ko. Yun lang ang naaalala ko tapos wala na. Blanko na lahat. Parang ang bigat-bigat ng loob nito. Napabuntong hininga siya. Hayaan mo't manghihingi tayo ng tulong sa kabilang isla. Kaso 1 buwan pang hintayin natin bago tayo makapunta doon. Ha? Kunot noong tanong nito. Huwag kang mabibigla ha. Ako lang kasi mag-isa sa isla na ito. Walang ibang tao dito kundi ako lang. Walang TV, walang telepono, walang kahit na anong makabagong teknolohiya at wala din kuryente dito. Shit! Sorry, bigla na lang lumabas sa bibig ko. Naiti ko agad nito ang bibig dahil napamura ito sa sinabi niya. 1 beses sa 1 buwan sinusundo ako ng isang bangka papunta doon sa kabilang isla para mamili ng mga kailangan ko dito. Kaso sa kasamaang palad, noong 1 araw lang ako nagpunta sa kabilang isla. Kaya kailangan mo pa maghintay na 1 buwan para bumalik ang sasakyan natin papuntang kabilang isla. Mag-isa ka lang dito? Wala kang kasama? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Oo, kaya pasensya ka na kung hindi natin agad mai-report sa mga pulis ang nangyari sa'yo. Baka pinaghahanap ka na rin ng pamilya mo. Lalo tuloy itong namroblema. Hindi ko rin maalala kung may pamilya ba ako o wala. I don't remember anything. Hayaan mo, pagpunta natin sa kabilang isla, baka sakaling may makakilala sa iyo kapag na-report na natin sa mga pulis ang nangyari sa iyo. Sa ngayon, dumito ka na muna sa bahay ko dahil wala naman tayong parehong choice. Nakakahiya naman sa iyo, makakaabala pa ako. Tinaasan niya lang ito ng kilay. Hindi naman masyado. Basta wag mo lang gagawan ako ng masama dahil marunong din ako mangarate. Sige ka. Huwag ka rin hawak ng mga kutsilyo at mga bagay na pwedeng ipampukpok sa ulo ko dahil hindi ko pa sigurado kung nagsasabi ka ba ng totoo sa akin. Natatakot kasi siya dahil kapag pinatay siya ng gwapong lalaking ito ay walang makatutulong sa kanya dito. Miss, wala akong balak gumawa ng masama sa'yo. Lalo na't ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat ha.
Napangiti naman siya dahil mukhang sincero ang lalaki sa pagpapasalamat nito sa kanya. Walang anuman, kaso konti lang stock ko sa pagkain kaya huwag kang malakas kumain ha. Tumango lang ito. Ako nga pala si Eunice. Eunice Villaga. 20 anyos pa lang ako pero kaya kong pumatay ng masamang taong magtatangka sa buhay ko kaya umayos ka. Napangiti ng konti ang lalaki dahil sa sinabi niya ngunit hindi na ito kumibo. Ikaw, anong gusto mong pangalan na itawag ko sa'yo? Para naman kahit papaano'y may pangalan ka habang kinukupkup kita dito sa mansyon ko. I don't know, it's up to you. Ikaw na lang mag-isip kung anong pangalan ang gusto mo maging pangalan ko. Saglit siyang napaisip kung ano bang pangalan ang ibibigay niya sa estrangherong lalaking ito. Miguel na lang? Miguel? Pangalan ba iyon ng ex mo? Ngumisi siya. Si Miguel kasi ang nag-iisang crush niya sa kabilang isla. Kaibigan ito ng pinsan niyang si Ivan. Ngunit pamilyadong tao na ito kaya hanggang crush na lamang siya sa lalaking iyon. Hindi no? Pangalan lang iyon ng guwapong lalaki doon sa kabilang isla. Guwapo ko rin naman kaya bagay sa iyo ang pangalan niya. Guwapo ako? Kunot noong tanong nito dahil kahit siguro ang itsura nito ay hindi na nito maalala pa. Oo, kung maliligo ka siguro, gagwapo ka. Nangangamoy dagat ka pa rin kasi dahil 2 araw na kitang hinihilamusan lang. Ayun ang salamin, baka sakaling maalala mo kung sino ka. Dahan-dahan nitong sinubukan makatayo. Bukod sa sugat sa noon nito ay wala naman na itong pinsala sa buong katawan nito. Lumapit si Miguel sa salamin na nakasabit sa gilid ng pader. Inaasahan niyang matangkad ito ngunit nagulat pa rin siya dahil napakatangkad nito. Para itong basketball player sa katangkaran nito. Napakunot ang noon nito nang makita ang sariling refleksyon at pinagmastang maigi ang sariling muka. Ano, naalala mo na ba kung sino ka? Umiling ito. I don't remember anything. Tinapit niya ang balikat nito. Huwag kang mag-alala. Pag nagpunta tayo sa kabilang isla, panigurado marami ang tutulong sa iyo doon. Sa ngayon, magpagaling ka muna dito sa bahay ko. Tiningnan siya nito. Salamat. Magluluto lang ako ng kakainin mo dahil panigurado, kinakain na ng maliliit na isda ang bituka mo. Maliliit na isda? Oo, baka pinasukan ka na ng maliliit na isda dahil kanina pa kumukulo ang tiyan mo. Kumunot lang ang noon nito. Joke lang yun. Masyado ka naman kasing seryoso. Magpahinga ka lang dyan at magluluto na lang ako. Tipid lang ito ngumiti sa kanya. Babawi na lang ako sa iyo kapag nakarecover ng katawan ko. Pasensya ka na sa storbo. Ayos lang, basta walang patayan ha. Bata pa ako't marami pa akong pangarap sa buhay ko. Kaya makonsensya ka. Kapag pinatay mo ako, hindi ko patatahimikin ang buhay mo. Mumultuhin kita. Napapangiti ito dahil sa sinasabi niya. Ganyan ka ba talaga kadaldal at kabilis magsalita? Napahiya naman siya sa sinabi nito kaya itinikom na lang niya ang kanyang bibig. Pagbigyan mo na. Ngayon lang ako nagkaroon ng kausap dito eh. Yun lang ang sinabi niya bago niya ito tinalikuran upang magtungo sa kusina. Ay butiki! Muntik pang mapaso si Eunice mula sa kawaling nilulutuan niya nang lumabas ng banyo si Miguel. Ang lalaking estrangherong napadpad sa isla Villaga. Paano ba naman siya hindi mapapaso? Halos mapanganga siya sa angking kagupuhan nito. Mas dumoble pa kasi ang kagupuhan nito ngayong nakaligo na ito. Hindi niya akalain na babagay dito ang lumang damit ng kanyang tatay na itinago niya sa baul. Nilabhan naman niya ang mga iyon kahapon dahil naisip niyang kailangan ni Miguel ng maisuot habang nandoon pa ito sa bahay niya. Mabuti na lang at may mga damit ang kanyang tatay. Pero malakas ang hinala ni Eunice na mayaman ang lalaking napulot niya. Kitang-kita kasi sa kinis ng balat nito na galing ito sa mayamang pamilya. Idagdag pang wala itong ni isang kalyo sa mga kamay at paa nito. Napansin niya kasi iyon kahapon habang hinihilamusan niya ito. Kumain ka na sana muna. Bakit naligo ka agad? Baka mabinat ka niyan. Umiwas siya ng tingin kay Miguel. Kahit naman probinsyana siya at taong isla ay marunong pa din siyang maka-appreciate ng kagupuhan. Miguel has it all. Matangkad, guwapo, makinis ang balat, magandang mga ngipin at may panalong hairstyle na bumagay sa kagupuhan nito. Yung tipong kahit magulo ng paulit-ulit ang buhok nito ay mukha pa ring mabango at malambot iyon. Nangiram ito ng damit sa kanya kanina kaya ibinigay niya ang damit ng kanyang tatay na kalalaban niya lang kahapon.
Ibinabad niya pa nga sa fabric conditioner ang mga iyon. Binigyan na rin niya ito ng bagong toothbrush na nakastack lang sa drawers niya. Walang masama sa panliligo kahit may lagnat o wala. A hot soak in a home bathtub will assist in relaxing aching muscles, breaking a fever, and offering some relief to congestion in the chest and sinuses especially. Napanguso siya sa sinabi nito. Wala naman siyang naunawaan dahil mahina siya sa salitang Ingles. Ayaw na lang niya ipahalata sa lalaki ang pagiging ignorante niya. Medyo naunawaan naman niya ng konti. Hindi daw masamang maligo. "Eddie don't. If no bad to you." Sabi na lang niya at sinubukang sagutin ito sa Ingles na paraan. Ito naman ang napakunot ng noo sa akin niyang sinabi. "Ha? Ha? Hotdog. Ito hotdog. Kumain ka muna para makainom ka ng gamot. Para matanggal ang sakit ng ulo mo." Inilapag niya sa lamesa ang pinggan na may 4 na pirasong hotdog na may kasamang itlog at sinangag na kanin na may bawang. Tinignan nito iyon. Ang dami naman. "Aba, syempre hati tayo dyan. Tig 2 hotdog tayo at tig 1 itlog. Magtipid tayo dahil baka hindi umabot sa pang-1 buwan ang mga groceries natin. Pang-1 tao lang kasi ang laman ng kusina ako dito. Malay ko ba naman kasi may darating na katulad mo? E di sana sunobrahan ko." Nakatingin lang ito sa kanya habang nagsasalita siya. Napakarami niya kasi agad nasabi. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Halika na't kumain na tayo." Alok niya kay Miguel at itinuro niya ang isang upuan na gawa sa kahoy. "Salamat, Yula." "Eunice, Veliaga ang pangalan ko, hindi Yula." "I'm sorry, nakalimutan ko." Naupo na ito sa katapat na upuan niya. "Agahan pa lang natin ito. Mamaya ipagluluto kita ng tanghalian. Kapag magaling ka na, salita na tayo magluluto. Marunong ka bang magluto?" Napaisip ito bago ito umiling. "I don't think so. Parang hindi ko alam kung paano magluto eh." Napansin niyang nahihiya ito dahil iniisip siguro nitong nakakaabala ito sa kanya. "Mukha nga. Siguro galing ka sa mayamang pamilya. Sa tingin ko rin hindi ka marunong magluto eh. But I'm willing to help you. Ituro mo na lang sa akin kung ano yung mga maitutulong ko sa'yo para hindi naman ako maging pabigat sa'yo." Napatangu-tangu siya. Mabait naman pala si Pogi. Mabuti kung ganun. "I like your boy good person helping also me." Pagpupumilit niya sa pag-Ingles. Aba syempre naman marunong din siya mag-Ingles no? Spoken dollars nga lang. Napapakunot naman ang noo nito dahil iniintindi nito ang kanyang sinasabi ngunit bandang huli ay napapangiti na lang. Kumuha siya ng isa pang plato upang hatiin ang kanilang mga pagkain. Nakatingin lang ito sa kanya. "Kumain ka na, ano pang iniintay mo?" Tanong niya kay Miguel habang nagkakamay na siya sa pagsubo ng sinangag at hotdog. "Do you have a spoon and fork?" Napakunot tuloy ang noo niya. "Pork? Aba, baboy yun di ba?" "Wala, mamayang gabi pa natin uulamin ang pork kung gusto mo. Sa lahat naman ng nakikikain, ikaw pang demanding ano?" "No, I mean, tinidor, hindi pork." Saglit siyang napahiya. Pareho kasi ng tunog eh, malay ba naman niya? "Ayun ba yun? Malay ko ba kung tinidor lang palang hinahanap mo? Pa-Ingles-Ingles ka pa kasi. Sana sinabi mo na lang na gusto mo ng tinidor." Tumayo siya upang kumuha ng tinidor at kutsara upang ibigay kay Miguel. "O ayan, magtinidor ka. Hindi kasi ako sanay gumamit niyan kapag pwede namang magkamay. Mas masarap ko yung kumain ng nakakamay." "Salamat, Eunice." Ngumiti ng tipid ang binata sa kanya kaya parang tumalon tuloy ng konti ang puso niya. Tiningnan niya tuloy ito nang magsimula na itong kumain. Halatang gutom na gutom ito dahil 2 araw itong walang kinain. Abat lalo pala itong gumugwapo kapag ngumingiti ng ganoon. Siguro marami mga babae ang nabighanin sa lalaking ito. Napatingin ito sa kanya na may nagtatanong na mga mata. Artista ka siguro ano? Baliwalang tanong niya. Nagkibit balikat ito bago nagpatuloy sa pagkain. Pati sa paraan ng pagkain nito ay mahahalatang pang mga taong mayayaman ang kilos nito. I don't know. O baka prinsipe ka sa ibang lugar? Naku, sana naman mayaman ka para mabalatuhan mo ko kapag nakabalik ka na sa bahay niyo. Ngumiti ito sa kanya ng konti bago sumeryoso ang mga mata. Oo, kahit hindi ako mayaman, pagbalik ko doon, babalatuhan pa rin kita dahil ikaw nagligtas sa buhay ko. I owe you my life. Napatwinkle eyes tuloy ang kanyang mga mata. Sabi mo yan ha? Mukhang mayaman ka kasi eh. Panay pang Ingles mo.
Baka mamaya niyan, anak ka pala ng presidente ha? Tipid lang itong ngumiti sa kanya.